Alright, may project na naman tayo. So ay Inmax B1. So maglulod tayo ng yung lulod natin is 63 ano. So alanganin lang ako dito kasi tiningnan ko na to. Meron siyang umbok dito. May umbok dito yan o. Yan o, kita nyo. Titingnan ko kung anong diskarte nito. Kung plug and play ba siya. Yung big head data to yung oh, may umbok siya konti oh. Sumasabit yung kuko ko dito. Ayan oh. May konti siyang ano clearance dito, pangat. So ang gagawin ko dito, ilolod ko itong 63 at saka yung cams na hindi ko alam anong stage to. Tingnan natin kung ilang to. Kasi in order lang nito doon sa ano shop na nakasit na to. Ito na yung ano CRP. Tingnan natin anong stage. Stage 1 lang. Ano, is 1. So ito yung kakarga natin. Dapat naka-stage 2 na sana to. Pero okay. Okay lang yan pang matagalan kasi to. Pang daily use. Tapos injector, ayan. Kapit natin yan. Saka itong socket nya. So right, cut muna natin. Mamaya magpo-port pa ako doon. Babaklasin ko muna yung mga flaring. Saka ano, dudukutin lang natin dito. Tanggalin ko lang itong mga to. Okay. Alright. Nabaklas na natin. Yan. Tapos, ang sabi doon sa pinag-orderan niya, tatabasin daw to. Itong bukol na to. Siguro baka tumatama to sa head. Tutukod siya. So, ayan, tatanggalin natin. So, didiskartehan natin. DIY. Tatanggalin natin. So, ayan, malayo yung machine shop. Ito muna ang diskarte natin. Dandahan kahit matagal. Matagal talaga to. Gamit din tayo ng grinder. Tagal to. Papatanggal daw to eh. Ba tumutukod to dun sa head, no? Stock head lang kasi. So, okay. Kailangan isagad natin siya dito para iwas tukod, baka tutukod to. Ayan, manipis na siya. So okay na siguro yan. All goods. Di na siguro tatama yan. Port na lang, port ng head. Right port. Lapit lang natin to. Ito ilapit lang natin to sa gasket, yung sa o-ring. So ito na yun, no. Ayan, no, malapit na siya sa gasket, o-ring. Mupax na. So okay. So tips to sa mga naglo-load, no. So yung nagkakarga ng ano
Sample ito 63 tapos stage 1 yung stage 1 yung ano niya cams. Hindi siya masyadong aggressive. Ito kasi pang touring seat nito, pang daily use or pang rides. Ito yung ano purpose ito, pang matagalan ba, kumbaga. Pang matibayan yung mga ganito stage 1. Pero kung gusto niyo yung mga ano, pang malakasan, gumamit na kayo ng stage 2, mga stage 3, ganyan. So, yun naman is mga maintenance dahil may maaaring masisira doon yung cam bearing or yung rocker arm bearing. Ito yung sisirain niya pag ano. Dito, mga bearing. Ito, tapos itong sa rocker arm bearing. Ito. Dahil mapupwersa siya. Tapos, kung hindi, yung valve, magkakaroon ng bawas dun sa valve. Dito, banda. Kaya nagkakaroon ng valve clearance. Ito, minipis to. Pag masyadong mataas yung lift ng cams. Tsaka ito din. So, mas maganda yung stage 1 kasi pang araw-araw nagamit at saka yung pang rides, ganun. Pang long ride, kaya niya. Ito. Sa ano, stage 2 okay naman pero hindi walang kasiguraduhan. Sa stage 3, yun ang ano pinaka-delikado pang long ride. O, di ba? So, yun lang ang tips dyan. Mas maganda pa rin to pag naglo-load kayo na ginagamit nyo pang araw-araw. Itong stage 1. Alright. So, okay. Ito na yung cams na ano. So, may tips na naman ako dito. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo ito yung stock ha. So, marami ng beses na gumawa ako ng ganito. Paglagay ng bolt, hindi niya natutukod yung dito sa aftermarket. Pakita ko sa inyo yan o. Yan. Lubog siya konti itong stock. Yan o. Tingnan nyo itong aftermarket ha. Yung stage 1. Nakaangat siya yan o. So pag nilagay nyo yung bolt, hindi niya may tulak, tutukod dito yung pakpak. Kabilaan yan. Tutukod siya dito. Gagalaw to. Karoon siya ng sounds. Kaya ang gagawin nyo dito, gagarayin nyo konti para lumubog, para tutulak ng bolt dito, yung sa cam bolt na fixed bolt. Para ito ay lumapat, kasi kung hindi nyo tabasan to, baka maangat to kung nagkakaroon siya ng clearance. Ilulubog natin to konti. Right? Gagrinderin lang natin. So, okay, natabasan na natin. Ayan na. Lumubog na siya. Ayan o, lubog na o. So, kasi guide lang naman to. Ang iwasan natin dyan, tumukod yung bolt dito. Yung pakpak ng bolt. Yung sa X-bolt niya. Ayan. So, may ilagay na natin ng maayos to. Kasi may ginawa ko nung minsan, ganito. Tumukod siya. Ginrinder ko lang din. O, diba? Hindi na tumukod yung X-bolt. Kasi meron akong binakjab na ganito.
pinagawa sa iba, tapos maingay yun. Pagkatapos nung ginawa, maingay. So, pinunta sa akin, ang ginawa ko, ganito ko lang din. Tiningnan ko, gumalaw yung itong timing gear, kaya tiningnan ko kung saan ng ano. Tapos nung binaklas ko to, may na bungi yung itong pinakawasher ng bolt nito. Kaya alam ko dito yung cause ng ingay. Kaya yan, lumubog na siya. Ayan, lumubog. Okay na yan. Kasi nung minsan dito ang may tama. So, ang ginawa ko. Pero okay na to. All goods. Kapit na natin. So, right, na-load na natin. Ayan, nakarga na natin sa ano, engine niya. Ooh, yan. Tingnan natin mamaya kung anong ano, kung maganda yung performance. So, ayan, tapos na rin pininturahan to. Itong magneto, salpakan na to. So, right, panda rin natin. So, pag ano, palyado to, ito yung maaaring mapalitan, yung IEC, para makontrol yung minor. So, check na lang natin. Start na natin. So, okay, umandar na. Obserbahan ko na lang to. Tahimik ko, parang stuck. Kaso mausok siya doon. Yung ano nilagay ko kahapon. Back job talaga to pag may kulang. Pag may kulang dito, matik yan. Parang may kulat ah. Ayan. Yata na wala. Alright, obserbahan ko muna. Dahil may umbok yung ano, block niya dati. Obserbahan ko baka maglilik yung kulat doon. May something, pero wala naman siya. Kanina umusok doon eh. Blade ko muna doon sa kabila. So, okay, na-blade na natin. So, ang blader niya dito. Ito. Kung may arrow dyan, ito arrow. Diyan kayo mag-blade. Pakita ko sa inyo ah. Yan o. Diyan kayo mag-blade. Ayan o. Yun. Diyan kayo mag-bleed. Pag wala ng hangin yun, balik kayo dito. Kargaan nyo ulit. Ayan o, na-bleed natin. Kargaan nyo dito ulit. So, sobrang init niya kasi malaki na yung bore. So, goods na yan. Sobrang init na makina. Goods na yan, B1 yan. Ha? Wala akong buhay yun. Okay.